purihin ang dakilang sa buong Pilipinas sa libutan. Ako po ay narito ngayon para sa ating proclamation rally ngayong araw na ito, February 11, at ako'y nagpapasalamat na kayo ay nandito upang suportahan ang ating bagong misyon sa buhay na pinagkaloob ng ating dakilang Ama sa atin. So dito po sa NCR, nasa na-receive tayo, Pasig City, sa Luzon, sa Sindalan Gym, sa Fernando, Pampanga, Barangay Columbus Gym, naman sa Kasiguran, Sorsogon, at sa Visayas, sa GNJ Basketball Court, Linuan, Cebu, Barangay Macabog Gym, Ormoc City, 3K Sports, Sincam, Bacolod City, at San Miguel Gym, Iloilo City. Sa Mindanao naman po, sa Barangay Lower Ticayas, Dipolog City, Barangay Santo Niño Gym, Coronel City, Barangay Lapasan Gym, Cagayan de Oro City, at Capitol Gym sa Butuan City. Sa Davao City po, diyan sa Barangay Cogon Gym, Dico City, Toril Gym, Davao City, Barangay na Pilipina Gym, Agong City. Mahalaga po ang araw na ito pagkat ngayon ang opisyal na paglulunsad natin sa kandidatura ng inyong pastor. Marahil panibagong misyon ng hinirang na anak. Alam ninyo, ang aking pong calling at ang lahat ng aking mga layunin at lahat ng mga kaganapan sa aking buhay, itong lahat ay may basbas at may kalooban ng dakilang Ama. Kaya ako po ay nagpapasalamat na ako'y nauunawaan ninyo kahit na ang panahon natin ngayon ay glorification era. Ito ay kabahagi na ng glorification era na mayroong mga panibagong misyon na binibigay ang dakilang Ama sa akin na kung minsan ay hindi pa natin nauunawaan sa pasimula, ngunit ang direksyon ng aking buhay ay talagang papunta doon na kahit ako sa pasimula ay hindi ko nga alam, ngunit ang sabi ng banal na aklat, the steps of righteous man are ordered by the Lord. So lahat ng ating mga hambangin, itong lahat ay may mga pagkakaloob ng Diyos na hinirang niya at kanya itong mga kalooban. Tulad ng ako ay nasa pasimula pa lang ng aking paglilingkod, ministry, ako ay nasa denominasyon. Alam ninyo kung saan ako nanggaling. At naging matagumpay ako sa aking pagiging evangelist sa denominasyon yun hanggang sa ang lahat na yata ipagkakaloob na nila sa akin sapagkat naging matagumpay ako sa aking misyon sa pagiging evangelista ko sa mga panahon yun sa aking denominasyon. Hanggang humantong sa panahon na parang lahat ibibigay na nila sa aking kamay ang tugatog ng tagumpay. Ngunit sa kalagitnaan noon, sa hindi inaasang pagkakataon ay kinuha ako ng dakilang Ama. Nagkaroon ng problema. At to make the story short, humantong nga ako sa kitbog na hindi ko inaasahan na kung ako lang ang masusunod labag sa aking kalooban yun. Pero may kapangyarihang humahatak sa akin papunta doon at pinili ko ang kanyang kalooban na lamang kung siya talaga ang may akda nito at siya ang may kalooban nito na sa loob ng isang taon ay pinaunawan ng dakilang Ama sa akin. At sinunod ko ang kanyang dakilang kalooban sa 2 bundok sa 6 na taon. Ako po ay nagdusa. Ako ay dumaan sa mga kapagsubukang mabibigat mula sa
buhay na may pribilehyo sa aking denominasyon, ay humantong ako sa buhay na parang kinawawa, parang pinarusahan o kaya inusig at itinakwil. Ngunit hindi ko alam na yung palang kapagsumukan na yun ay merong ibig sabihin sa aking buhay. Bakit ako in-isolate ng dakilang Ama? Sapagkat nung ako ay pumasa sa mga kapagsumukang yun na anumang ang gawin ng kaaway ng aking espiritu na walang iba kundi si Satanas, ay hindi napina ang aking pangako ako'y susunod sa kanyang dakilang kalooban. Ipinagkaloob sa akin ang bansang kaharian. Sariling bansa niya na wala na po akong among tao. Wala nga akong leader na tao. Hindi ang naging leader ko ay ang dakilang Ama, ang ating Panginoong Jesucristo. At nakita ninyo sa loob ng mga ilang dekada, ipinamahala sa akin ng dakilang Ama ang buong bansang kaharian hanggang sa ito'y lumaganap sa buong sanlibutan, naging matagumpay, naging malawakan, at nasakop natin ang buong sanlibutan, at ang kanyang mga pangako ay naging may katuparan nang sinabi niya gagawin kitang measurement o standard ng kaligtasan at katulan sa buong sanlibutan, na pinadala niya ako. At ang mensahe ko nga, nakita niyo from A to Z of salvation, ay nasa inyo na mahirap talaga na ito'y may pahayag kung walang isang tao sumunod sa kanyang kalooban na hindi mababali ang kanyang pangakong susunod anuman ang kapagsumukan na ilalakad sa kanyang harapan. Ako po'y nagtagumpay sa bagay na yon. Nung tayo ay naging matagumpay na at nakita ko na exponentially pwede nang lumago ang bansang kaharian, isin na itong institusyon na kahit wala ako, kayo ay lalago sa inyong spiritual revolution, financial revolution at revolution of excellence na siyang kabahagihanan ng mga trabaho o ng mga gawain dakilang namang ipinadala niya sa atin dito sa lupa hanggang sa tayo ay naging mature. Hindi na mga bata sa pag-iisip, hindi na bata sa mga disposisyon at mga desisyon natin gagawin. Pwede na tayong pagkatiwalaan kahit wala na sa inyong kalagitnaan, personal ang hinirang na anak. Kaya nang nakita ng kamayan, akala natin yun ang maging katapusan, glorification, hihintayin ko na lang ang glorification period na darating sa aking buhay, at habang wala pa yun, I will just enjoy the fruit of the labor of the ministry, at ang aking saganang akin, ako ay pupunta na lang sa mga dako na kung saan meron tayong mga lumalagong mga gawain, habang ako ay naghihintay sa takdang panahon ng glorification. Hindi ko alam na mayroong ibang plano ang Ama, kaya nagkaroon na naman tayo ng hindi inaasahang problema. Hindi inaasahang problema, pasimula ito sa Hawaii noong 2018 hanggang sa kasalukuyan. Nakita ko ang aking sarili sa isang kalalagyan na hindi ko inisip na ako ay makakapunta sa aking kinalalagyan sa ngayon. Ngunit sa aking kinalalagyan ngayon ay napagbulay-bulay ko na sinabi ng Ama sa akin, huwag ko nang alalahanin ang bansang kaharian sapagkat ito ay isang matibay na institusyon, isang matibay na kaharian ng Diyos na hindi na makikinag magpakailanman. Tuparan ng kanyang sinabing, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Sinabi niya yan, ay tatayo ko ang aking katawan, ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito, na kahit pa ang mga
pintuan ng Hades o impyerno ay hindi makatitinag sa Kanya. Kaya nasubukan tayo sa 16-day siege at sa iba pang mga kaganapan ng June 10, August 24 to September 8. Ito ang perfect na pagpapahayag ng kasamaan, ngunit hinarap tayo ang perfect na pagpapahayag naman ng kabutihan sa pagsusunod sa Kanyang dakilang kalooban. Tayo sa bansang kaharian ng katupad sa Kanyang mga utos na love your enemy, do good to them that hate you, bless them that curse you, pray for them that despitefully use you, and persecute you. Natupad po natin yun. Walang ibang nakakatupad noon. Kaya naging matagumpay ang Third Testament at pagkatuparan nito ay walang mamambukan ng mga anak. Nakita ng Ama yun na sa ating mga buhay, ganito pala ang kanyang mga layunin na itong lahat ay matutupad muna. At nang natupad na ito, hindi natin inaasahan magkakaganito at ito pala ay naging blessing in disguise para sa atin. Hanggang sa ako ay naging katulad ng apostol na si Pablo. Alalahanin ninyo, kalahati po ng New Testament ay isinulat ni Pablo sa loob ng bilang buwan bago siya nag-alay ng kanyang buhay para sa katapusan ng kanyang paglilingkod dito sa lupa. Ako ganun din. Nakita ko ang aking sarili. Nandito ako sa tiitan at kung titingnan mo sa isang makataong pananaw, ito ay masama para sa atin. Ngunit, tingnan po ninyo sa spiritual na dako, ito ay blessings in disguise. Kaya dito, wala kayong magagawa kung pinaisip ko nga sa akin na anak, pumasok ka sa larangan ng secular na pamamahala. In other words, sa politika, sapagkat yan ang kapangyarihan na umapi-api sa iyo. Alam niyo, matahimik tayo sa ating ministry. Wala tayong pakialam sa secular na sanlibutan, kundi ang ating pong ministry ang siyang ating inaatupag at siyang ating pinamamahalaan hanggang sa pintuan ng impyerno ay dumating sa ating katahimikan at tayo'y ginulo. At nangyari ito, ako ay pumunta sa aking kinalalagyan ngayon na hindi ko talaga inaasahan, ngunit naging kalooban ng Diyos. Kaya pala upang dalhin ko ang kapayapaan, ang kagandahan, ang kabutihan. Kasi pinarang na puro naman kaguduhan. Kaya ako ay binigyan direksyon ng Diyos na by force of circumstance, ako ay pumasok sa larangang magulo ng politika na kalooban ng Diyos na kung tayo ay kanyang pagpapalayan dito, dadalhin natin ang mga prinsipyo ng bansang kaharian. Magkaroon ng kabanalan, magkaroon ng direksyon at magkaroon ng pagpapala sapagkat ang hinirang na anak ng Diyos ay nandiyan na. Binigyan tayo ng financial na kapangyarihan, binigyan tayo ng media kapangyarihan, binigyan tayo ng material na kapangyarihan, binigyan tayo ng spiritual na kapangyarihan. Ngunit politikal na kapangyarihan ay hindi pa napagkaloob sa hinirang na anak na siyang ginamit ng masama upang tayo ay api-apihin, upang tayo ay kunan ng justisya. At ngayon, ako ay pinamahalaan ng Diyos upang ang direksyon ko ay papunta sa magulong mundo ng secular na sanlibutan. Katuparan din ito ang sinabi niyang iiwan niya ang kanyang tupang 99 na nasa kasiguruhan, nasa kaayusan, nasa prosperity, nasa peace, stability, at siya hahanapin niya ang isang nawawala. Nakikita ko ang bansa sa Pilipinas ay parang nakakaroon ng tupa
na wala po shepherd o walang pastor na aakay sa kanila sa landas ng katahimikan, sa landas ng kabutihan, at sa landas ng kaayusan. Kaya nakikita ko ang misyon ng Diyos na ako'y pinapunta rito upang dalhin ko kung ano ang ginawa ng Diyos sa bansang kaharian, dadalhin ko rin dito sa magulong sekular na outside of the kingdom na walang kapatid sekular na bansa natin, Pilipinas, na ang politika nila ay puro kaguluhan, puro iskandalo, puro pera ang pinag-uusapan magmula sa pasimula hanggang sa katapusan, ngunit wala pong kaayusan, wala pong development, at walang nakikitang kabutihan para sa mga kanyang mamamayan. Kaya ako ay binigay ng Diyos bilang asin sa lupang ito, bilang liwanag sa lupang ito, upang naman sila ay makakita ng katahimikan, ng kaayusan, ng kasaganaan upang makita nila. Sapagkat ang ministry po ni Satanas, tulad ng sinabi ng 10:10, the thief came forth to steal, to kill, and to destroy, but the Son of God came to give life, life more abundantly. Ang magnanakaw, pumunta rito upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ngunit ang anak ng Diyos pumunta rito upang magbigay ng buhay, buhay na may kasaganaan. Yan po ang ating dala sa magulong mundo nito ng politika. Kaya pag tayo hawak po ng political power, gagamitin natin ito para sa kaayusan ng bansang Pilipinas na makikita ng leadership ng binira ng anak, na walang korupsyon, na walang divisyon, na walang away, na walang kaguluhan, kundi bibigyan ko sila ng direksyon kung saan dapat pumunta ang bansang ito. At yan po ay nasa plano ko ng lahat. At ito ay gagawin ko kung saan galing ako'y pagkalooban ng Ama ng makapangyarihan sa direksyon ibibigay niya sa akin na tayo ay maiulog-ulog bilang senador at isang araw ay baka mataas pa riyan para makita natin sa KOJC ay ganun din ang gagawin natin sa bansang sekular ng Pilipinas. Magdadala tayo ng kalinisan, kagandahan at kalusugan, at magdadala tayo ng kasaganaan, ng progreso, ng development sa bansang ito, sapagkat hindi na natin kailangan ang popularity, hindi natin kailangan pera, hindi natin kailangan, wala na tayo riyan. Gagamitin natin ang lahat ng pera, pagpapalang ito na nagmumula sa kabanang bayan, kaayusan at sa prosperity ng bansang Pilipinas. So pag ang mga tao naman dito ay makakita na mayroon talagang isang leader na kahit na wala na ang tunay na leader natin, ang Pangulong Duterte, na siyang nagpakita ng tunay na leadership. Ngunit sa kasamang palad, 6 na taon lamang siya. At ngayon nakikita natin na para tayo isang manok na walang ulo, na tumatakbo at walang direksyon. Ngunit nakita ko, kalooban ng Ama na ako'y papapasukin dito sa magulong mundo na politika upang tulad ng sinabi ko, magbigay ng direksyon, magbigay ng kaayusan, at magbigay ng development sa bansa nito hanggang ito ay maging isang first world country. Malinis, walang basura, maganda, maayos, estero, malinis, coastal, malinis, nagtatanim ng puno araw-araw at nagpapaganda sa ating bansang Pilipinas na tinatawag nating bansang mahal natin. Kaya ako po ay nandirito ngayon tulad ng ministry ng Hinirang Anak. Alam ninyo, ang threefold ministry ng Hinirang Anak ay Mosaic, Solomonic, at Prophetic. Sa Mosaic, eto na nga, si Moses lumaki sa Egypto. Pagkatapos, dumating ang problema, ang
after 40 years ng kanyang buhay doon bilang isang prinsipe ng Ehipto. At kinuha siya ng Diyos mula sa kanyang karangyaang buhay. Nagkaroon ng problema, nakita niya ang kanyang sarili at the backside of the wilderness. Nandun po siya sa ilang. Pero ninyo ang problema yon na mula sa karangyaan, nakita niya nag-iisa na lamang siya ngayon. Kaya pala nagkaroon ng problema dahil may plano ang Diyos sa kanya na siyang gagamitin tagapagligtas ng bayang Israel dahil sila ay nasa pagkakaalipin sa kamay ng Ehipto. So, si Moses, isang araw, nakarinig ng tinig at sinabi, Moses, nakita kasi niya ang isang nag-aalab na tanim na hindi naman nasusunod at kanya nilapitan ito at narinig niyang boses ng Diyos na sinasabing, alisin mo yung panyapa sapagkat ang lupang iyong tinatapakan ay isang banal na lupa. Iyon ang misyon ng Diyos sa kanyang tinawag siya at binigyan ng direksyon upang bumalik sa Ehipto na magulo, na sekular, upang iligtas ang kanyang bayan para sa pagkakaalipin na mawala sila at sila ay pwedeng magsamba o maglingkod sa Diyos na wala pong nag-aalipin sa kanila. Sa aking Mosaic ministry, ako'y pababalikin sa secular na sanlibutan. Ako ay gagamitin niya ang leadership ng hinirang na anak na hindi na pwedeng bilhin, hindi na mababali pa, hindi na pwedeng i-bribe ng pera, hindi na pwedeng takutin pa, hindi na pwedeng i-terrorize pa para sumunod sa masama. Ako ay magpapatuloy sa kabutihan, magpapatuloy sa kagandahan, magpapatuloy sa alisan, at magpapatuloy sa pagpapala na ibubuhos ng Diyos sa bansang ito. Once na namulat ang mata ng mga Pilipino na kailangan nila ang leader na katulad ko. Upang naman makatikim sila o makaranas ng pagpapalang atin ang dinanas sa ating bansang kaharian, ang KOJC. Kaya ako'y naririto ngayon para sa mission na ito na pinakita ng Diyos sa akin na gusto ko ano hindi sapagkat wala po akong planong maging politiko. Hindi po ako politiko. Kahit ako'y pumasok sa politika, hindi pa rin ako politiko. Ako ay isang leader. Huwag niyo akong politiko kahit ako'y pumasok sa politika sapagkat hindi po ako traditional na politiko na papasok lang sa politika upang ang layunin ay magpayaman sa sarili, magnakaw sa kaban ng bayan at manlinlang sa mga tao. Ako po'y narito, makikita ko ang leadership ko sa bansa ito na mayroon isang tao at pinapasok sa magulong politika na hindi politiko kundi leader at isang pastor ng gawan na nawawala upang sila naman ay magkaroon ng direksyon, katahimikan at pagpapala. Kasaganaan ang kanilang mararamdaman at ang hinaing ng taong bayan ay mga sentimento ng dissatisfaction. Sapagkat wala pong leader. Maraming politiko ang bansang ito pero walang leader. Ako ay hindi po politiko. Ako ay isang leader. Ang Diyos lang talaga ang matutupad dito at hindi nadadaan sa kamay ng tao. Kagad-agad ako ay maglilingkod sa inyo ng tuwiran. Pero dadaan pa tayo, ako'y nananalangin na sana mabuksan ang mga mata ng tao para makita nila ang leadership ng anak ng Diyos na kaya ako'y pinalabas ngayon para ang leadership na ito ay maipagudod ko naman sa bansang Pilipinas na napakaraming politiko pero wala pong leader. Kaya merong dissatisfaction, merong poverty, merong division at merong pagkakaniya-kaniya. Ito po ay mawawalang lahat
once na tayo ay nailuklok na sa Senado at nagkaroon ng kapangyarihan upang may sakatuparan ang mga plano nating puro kabutihan para sa ating bansang Pilipinas. Papasalamat ko ay nasa glorification era ay magiging kabahagi ito ng kasaysayan ng bansang kaharian na isang araw mayroong isang tulad ni Moises na ipinadala muli sa sekular na sanlibutan ng Ehipto at iniligtas ang kanyang bayan sa pagkakaalipin ng mga alipin sa kanila sa karughaan, sa pangirin lang, sa kawalang direksyon, at walang kasaganaan. Tingnan ninyo, napakalit ang bansa natin, napakayaman natin sa natural resources. Bakit 87% ay nasa karughaan pa rin? Divided into A, B, C, D, E. A, B, wala tayong problema, puro mga milyonaryo na. Ang CDE, yan po ang 87% na puro nandiyan ang problema ng karughaan, droga, krimen, at ang kawalan. Nandiyan lahat. Bakit? Sapagkat wala pong leader. May paminsan-minsan leader tulad ng ating Pangulong Duterte, muli ka-6 na taon, tapos ng 6 na taon, balik na naman tayo sa cycle ng kaguluhan, sa cycle ng awayan, ng barayan, ng iskandalo, ng pera ang pinag-uusapan. Dapat ang pag-usapan natin, ang pera pumunta, napagaganda ng ating mga daan. Kahit saan ka pumunta, pwede kang mag-kotse. Nagkakabit-kabit na ating mga isla. Meron tayong bullet train papuntang sa Mindanao. Napakaganda ng meron pinuntahan ng Department of Health sapagat libre ang medisina, libre ang doktor, libre ang hospital. Napakaganda ng pera pinuntahan ng edukasyon sapagkat libre ang pag-aaral, libre ang edukasyon at may quality pa at may pagkain pa. Ang ating mga anak, kung wala silang pagkain sa bahay, dumiretso pa lang sa paaralan. Meron ka na nung agahan, meron ka pang hapunan. Yun sana pupuntahan ng pera ng hindi ka na natin natin. Pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon, iskandalo sa pera kung saan pumunta, hindi natin alam kaya dimandahan dito at dimandahan doon. Sa akin pong leadership, kung ako'y pagkakatiwalaan ng mga tao, tulad ng pagtitiwala ng Diyos sa akin, aalisin po natin lahat yan. Zero pagkakasap ng pera ng bayan. Ako ang magbabantay sa anumang budget ng pera ng bayan. Ako ay nananalangin kagawin tayo ng Presidente na tulad ni Inday Sara at yung Vice Presidente na magkakaroon tulad ng ating mga panaginip. At ako'y aalalay sa bagay na yan. Kung ako naman ang pagkakalooban ng Diyos ng bagay na yan, lalo ninyong makikita ang bagay na pinakaman. Hindi kayo po kita ng Singapore, Amerika, at iba pang maunang na sa bansa, sasabihin ninyo, ganito sana ang aming bansa. Ang aking komisyon, ang mga OFWs ay makauwi ng lahat sapagkat ang trabaho ng anak nila ay sobra-sobra nandito sa Pilipinas at ang kanilang sweldo dito mas doble sa kanilang pag-aaral. Ang pangarap na yan ay magkakaroon ng katuparan once makakita tayo ng isang leader. Hindi politiko, kundi leader. Ay marito na ang isang pumasok sa politika ay politiko na. Marahil ang lahat nandyan pumapasok sa politika, politiko sila. Ako'y pumasok sa politika, may misyon. Hindi po ako politiko. Ako'y leader na magdadala
plataforma bilang senador o kaya presidente. Di lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong sanlibutan. Sa lahat ng mga foot soldiers, sa lahat ng Purple Army. Ang pastor, ako'y nagpapasalamat po sa Amerika, sa New York, sa Times Square. Nandito ang ating advertisement. All America ay malawakan din po ang kanilang house to house sa lahat ng mga Pilipino pwedeng bumoto nila sa Amerika, kundi sa iba't ibang panig ng buong daigdig na mayroong mga Pilipino pwedeng bumoto. Ito tayo lahat. Kaya ako kayo magpapaniwala sa mga sulit na ganito, ganon. Wag po, sapagkat yan ay mind conditioning lamang. Kita ninyo sa mga survey na ginagawa natin, na tunay na survey na walang bayad. Panalo po tayo. At nananawagan tayo na kahit madayain tayo dahil sa tayo ay napakalakas para sa kampanyang ito, ay hindi na po kaya dayain tayo. Sapagkat may katulad anak ng Diyos sa buong Pilipinas at sa buong sanlibutan, hindi ko lang iniisip na ito ay isang secular political na misyon. Ito ay isang spiritual na misyon para sa akin. Dadalhin yan sa secular para ang nagawa ng Diyos ang magitan ng leadership ko sa KOJC. Ganon din ang aking leadership na gagawin sa buong Pilipinas. Payapa, unlad, may kasaganaan, merong katahimikan, at merong direksyon, at merong pagmamahalan sa isa't isa. Yan ang nawala sa akin, pagmamahalan. Puro hate ang pinula sa akin ng espiritong masama. Kaya hindi po natin tatantanan ang espiritong nagdadala ng pagkapuot, hatred. Yung mga espiritu ng komunista ay espiritu ng hate to one another. Ang ganito po sa Pilipino, love one another. Kaya, kumalangin tayo. Hinang-dahilan naman para sa Diyos at Pilipinas natin lahat. Alam na dapat natin sa puso na para sa ating. Mabuhay po tayo, ating pagyaon, ating pasimula na opisyal at pasimula ng campaign period. Ngayon, nagamitin ng dahilan kahit hindi ako ay personal na makapunta sa mga lugar, ay kayo na magiging representante ko para makilala nila ang leadership ng iyong nanap para sa ngayon ang nakita naman, pinapagay ko lahat ng pangyarihan,
bumalik po ako dito kasi may hindi pala